ibutangan po nato ang CCTV camera sa inyong barangay para makabantay ta sa kalinaw. Wi-Fi CCTV camera. Itong mobile patrol vehicle sa mga pulis, butangan po na siyang camera para makitaan din na kung nag-roaming magayon ang atong mga pulis diha sa inyo ha. Okay. Ang mga pulis, butangan po na sila camera para makita na kung nag-duty magayon na sila. Okay? Okay, ang nagsasalita ngayon is ano ha, si Congressman. Congressman ba siya? Ay, hindi pala. Carlo Nograles, no? So dating ano yan, dating congressman yan sa District 1. Tapos IATF naman chairman, no? IATF na chairman of IATF sa time ni Tatay Digong nung COVID. Siguro, kiniltaghan pa gusto natong buhaton apan magkinihanan yung tagtabang ani. Unas na budget, magiging na siya ang mag-approve niya ng konseho. Ang mangulo sa konseho ay lain ko this mayor. So atong ibutang pagka-vice mayor sa siyudad sa Davao, Vice Mayor Dr. Bernie Alad. O siyempre, kay siya man ang magbantay sa konseho, dahil magbantay yun sa yaha. Alangan. O kinsay magbantay sa yaha? Ang iyang misis. O kinanang ibutang po natong councilor sa 1st District sa Davao City, Councilor Cherry Alad. And then of course, ang atong councilor, Councilor Iking Liparanot, Councilor Small Abiliera, and Councilor PG Galong. So siya yung ano ha, tatakbong mayor against or ano, against Duterte. Digong, Tatay Digong. Ang nato dito na magbubong dagang projects para kanato, ayaw kalimti. Naanan na nato, Nograles yun, ang gahatag og dagang projects kanato dinhi. Ibalik nato sa Kongreso. Congressman Attorney Migs Nograles. Makiksunan, ang importante ani na natay kapilian karon, natay choice, natay higayon, ang higayonan. Kung nagpasalamat ko, nabisan na atong diri sa Coastal Road. Napuno po nato ng atong Coastal Road. Kaya inyong presensya, nagpakita lamang na gusto ka mo og kabagpuhan. Kung kami sa buwan po naman maghatag o maghimo o positibo o may kabagpuhan para ugalas nagbayan sa Davao. Daghang salamat kay inyong tarang Barangay 31-D. Dalang ko ng Diyos o may gabi. Okay, so anong ginagawa nila? Nangangampanya. Ano yan? Start na ba ng ano? Campaign? Period? O karon atong i-welcome atong Vice Mayor Dr. Bernie Alad. Palakpakan! Mayong gabi sa tanan! O, gamay lang niya ako kay mo nagit-git na bulan. Gusto lang ko magpainailan sa inyo ha. Ako si Dr. Bernie. Gusto na to, Dr. Bernie. Kung naatay, batanon o gwapo nga mayor. May ayuda, ma'am? May ayuda? Mayor. Pangalan sa inyong Vice mga Mayor tao si bugas. Dr. Bernie. Nahimo na ko ninyong Vice Mayor sa una 2017. Masa na? Kanang campaign period na di ay? Kasugod na? Gwapo nga Mayor Carlo Nograles. Palakpakan na to. Okay. Kauban po na nato ang Congresswoman Napayo. Wala mo kaila. Nato ang mga konsihal, si Councilor. Grabe po ng way kaila nga taga ano man na, taga Davao man na. Aba no. Councilor PG Galope. O sa to, sa tiyang ganyan kanina, internet, wifi. Kanta lang sa ako o gamay. Okay ba? O kuan, CCTV camera existing na yon. Meron na yon dito sa Davao, dami nun. Ano nga Davao City nga ang ano, pinakamaraming installed installed and active CCTV camera sa buong Pilipinas. So, syempre, kailan ba nangyari yan? Mula noon hanggang ngayon sa time ng mga Duterte. So, yung police mobility, wala, ano yan? Daghang salamat sa mga taga-barangay 31! Ang mga nalipay, palakpak! Ang mga gwapa, palakpak! Jesus, Ginoo ko. Last na lang, nakatong mga lalaki nga di na mugahi. Last ka mo! Wala, kana. Kuha na siya. Style na binukid nga, style nga ano kanang binulok. Para sa akin lang nga, style na ano yan ay binulok. Style na ano, lakas makauto-uto ano. Hindi yan ang kailangan ng ano ha, taong bayan dito sa Davao City. Ang kailangan ng Davao City is yung sincerity talaga. Yung kamay na bakal, yung talas,
at pangil ng batas. Yun yung kailangan ng mga taga Davao, hindi yung ano, hindi yung oto-oto. Manindog tang tanan. O sabay natin si Mayor sa pag-oath sa inyo sa pagbasa, sa panunumpa na nasa likod sa inyong papel. Mayor na ba? Wala pa kaili. Anyway, oy, bias ko sa ano, syempre Duterte, di naman, wag na kayo magtaka dyan. Bakit? Sa pag-asdang sa mga barangay, yung tuon ang mga programa sa KMRD, pagsunod sa mga polisiya ng ilo, pagpataas sa tulog, pagpapalapat sa So, ano na, no? Confirm, okay, ano, parang claim ba? Claim na ni, ano, ni Attorney Carlos Nograles na, Carlo Nograles, na siya na ang mayor. Tsaka si Ben Alaag ang ano, vice mayor. So yun na, okay na. Hindi naman siguro na mahalaga ang anong ginawa nila diyan. Kung anong sinasabi nila, ano lang yun, kumbaga parang practice lang ho yan, no? Na sila na yung mayor sa Davao City. Anyway, so baling ito ngayon ang pinaka popular topic din sa Davao City, yung yung election or yung mayoralty race next year, kasi nga Rodrigo Duterte versus Carlos Nograles, tapos Pulong Duterte versus Migs Nograles, no, sa District 1 as congressman. Nila Mayor Carlo Nograles para kaninyong tanan. So yan na mayor para pag-inya ihatag na lang. Bayan. Mayor na talaga, galing ano. Sige, okay lang. Biit, wala namang wala namang bayad yan, no. So pa-assist ko sa mga volunteers paliho. So yung target nila dito sa talaga, no, sa pinaka laylayan. So syempre, sino ba mga nakatira sa Coastal Road area, di ba? So yung mga pinaka nasa kung kay Vice President Leni Robredo pa, yung mga nasa laylayan. So yung mga nasa laylayan ng bayan, so sila yung pinuntahan talaga ng So mahilig to sa poverty porn itong mga Nograles. So talagang target nila yung yung mga halos walang pambiling bigas. Mataas pa rin ang speaking of poverty incidence sa Davao City, we still have 5% poverty incidence. Cebu is 9%, Cebu City 9%, sa Davao is 5%, sa Iloilo mababa ang poverty incidence sa Iloilo City. They have 3 point something %. So ka-level ng Iloilo City ang mga highly urbanized cities sa Metro Manila. Wala pa man, palihog lang. Kinintanan para man sa inyo, palihog lang. Poverty porn at its best, no? So yan yung expertise ng mga Nograles. Actually hindi lang mga Nograles, karamihan ng mga kongresista talaga at karamihan ng mga kongresista, no? Poverty porn, ayuda, parang more on ayuda sila, pagkain, bigas, sardinas, dilata, gano'n, no? Mga noodles, kesa sa gagawa ng mga proyekto gaya ng ginawa ng mga Duterte. Uy. Okay na plano, okay man. Panunumpa di man blur man. Wait lang, atabot nga atong flash. Wala na ako ng bakahon. Oh, sige. Kay di ko kita. Pero siyempre kanon ang paon, ilo ang taga. Ato man ang kwarta gyapon. Ato man gyapon ang kwarta, ilalang yan gamit dili man ilagi kan. So mangawat pagay na sila, manghatag na hinuon gikan silang bulsa, di ba? Tinuod man na. Oh, di ba? Mangawat pagay na mga congressman gani, di ba? Mangawat man sila sa kaban ng bayan. Mo-withdraw na hinuon sila kanang sariling kwarta, di ba? So mo na sila nga ato ning basahan niya. Ako si kay Ligdong nga nanunumpa sa pag-asdang sa mga baruganan, mga tumong ug mga programa sa KIN. Volunteer movement, okay? So murag naamoy ko andi ate, naamoy obligasyon, patay ka.
Singlon mo ana do, pabayron mo ana gano, times 5 ang ano, bugas kung sila mo daog. Kadlok ko. Kadlok pwede, dawata lang oh. Wala may unana ati ka na ko. Kadlok kung mag-anak sir. Di dawata lang, dawata kay kwarta na nato. Ilahang gigamit 500 billion ayuda ha. Asa man nagikan? Siyempre sa tuara gyapon na. Okay. So dito may nakalagay dito na ano no, parang fill up form no. Pina-fill up sila tapos pangalan ng botante at membro. Kung pila mo kabuk sa inyong balay. Oy, botante oh. 32, 30, 28, 20. Botante na. Uy. Maro gini mga nagralis eh. Maro gid ba no? Goy kasigurista. Sidigong para nako ang iyahang ano magud kay safety kita mabuyo. Safety dalan project ana ba? Bugas ka di man ta pungkol siguro eh. Ikaw te di ba? Lisod ang kinabuhi karon. Kung di ka magpasingot, di ka maningkamot, di ka makabugas. Pero dili pa man ta pungkol, di ba? Oh, napagidre oh. So daghan mo dring botante, 31 day. Gina ba pila ko? Kaya ganun di kita. Sige lang. So pila mo ka botante? 4, 5. 5 sa isa ka balay oh. Sige lang. Basta kan ang paon iluwa ang taga. Pero syempre kung love niyo si Nograles, inya magaba nang katungod gyapon. Oo. Pero nare pa nas tumoy bulkin. Sige dawata lang ha. Oo. So pila daw kay bugas ang ihatag? Wala ko kabalo sir, kay di ko trabaho. Itagaan naman kung ticket sir, wag mo ko nalista. Okay. Sige okay lang. Pila asa ba ka mo pila? Sige pila na. Oo, so yun no. Ay, nako. Anyway, so ganoon talaga no. Para-paraan lang talaga ang mga ano natin, mga politicians. So ako, in my own opinion, in my own observation, so syempre doon tayo sa kamay na bakal, doon tayo sa may pangil na batas, at doon tayo sa gumagawa ng proyekto talaga na makikita ho natin mapapakinabangan in the long run, no? Yung talagang ano ba, sustainability projects for sustainability gano'n no. So gaya nito, tulay, kalsada, palengke, eskwelahan, hospitals, mga facilities no. Tsaka syempre batas talaga. Yan talaga yung ano, yung paggawa ng ano, mga mahalaga at napaka-effective na batas talaga. So yan ang kailangan ho natin, yung mga executive order na napapakinabangan. Ano nga ba yun? Yung mga executive order dito sa Davao City na talagang ini-enjoy ng mas maraming Davaoenyo. So unang-una, peace and security. Cleanliness is next to godliness, no? Smoking in the public places or public area. Liquor ban kapag alas 12 ng gabi. And ano pa, liquor ban pagka alas 12 ng gabi. And basta marami, napakarami. Security talaga, peace and order. Useless kasi yung ano, marami kang pera. Sa totoo lang ha, aminin natin. Makinig kayo sa akin ha, makinig kayo. Aminin natin, maraming lugar natin sa Pilipinas na may mga mayayaman pero hindi sila komportable, hindi sila at ease. Marami silang pera, oo, pero takot silang bumiyahe ng gabi, lumabas ng madilim kasi ano na, insurgent, ano sila, grabe yung ano, talamak yung crimes, di ba? Talamak yung lawlessness and violence or violence and lawlessness, gano'n no? So talamak, hold up, carnap, kidnap, gano'n no? So dito sa Davao City, kahit mayaman ka dito, pwede ka mag-withdraw, mag-deposit anytime sa mga deposit machines, sa mga ATM machines kahit 10 oras ng gabi, kahit madilim. Kasi ang police visibility, CCTV cameras, active lagi, no? Pati ating mga kapulisan, yung ganon. So Davao City is indeed a safest city talaga under the term of Duterte, no? Under sa kanilang ano, leadership. So well, okay lang din naman, lahat din naman may kalayaan, no? Sa ano, lahat may kalayaan na tumakbo. Yun na nga, tumakbo as mayor. So ano nila yan, prerogative nila yan. Walang ni sino ang nagmamay-ari sa Davao City and sa mga Davaoenyo. Kasi nga ano nga tayo, democracy, no? So meron tayong kalayaan dito na tumakbo at magpahalal, at meron tayong kalayaang mamili kung sino ang ihalala. Ganon. Pero sa akin lang kasi na growing up, sa totoo lang, okay, ano tayo, backtrack po tayo ha. So ako, ang una ko talagang kinagisnan as mayor ng Davao City na talagang meron akong kamalayan is Benjamin D. Guzman, di ba? So yan pala yung time na yon is Benjamin D. Guzman, parang siya yung parang I don't know kung ano siya, running mate siya or
pinastro siya or promote siya ni Duterte, pero I don't know, basta siya yung naging mayor nung aking kabataan. Siya yung kinalakhan or namulatan ko na mayor, no, Benjamin D. Guzman. So Davao City that time is malinis lang talaga yung daan, okay yung sinro, okay yung garbage collection, gano'n, no. Pero talamak yung snatch, yung hinahablot yung mga jewelries, alahas sa mga estudyante, yung mga mga naglalakad sa kalye, mga cellphone. That time kasi ang cellphone yan parang nagsisimula ng medyo era na yon ng cellphone, mga Nokia, Alcatel, mga Ericsson. So yung time na yon is yan nga, D. Guzman. So yan lang, malinis lang ang Davao City, which is appreciated pa rin naman. Ngano tulo man na imo ha? Asawa? Asawa, kadabotante 5 kilos. Ayos. Anya, asa naman na, sure na kita. Kaon pound lang ha. Luwa taga. So, grabe, 5 kilos per botante. Si madam, di ba? Okay na yan, kasi sa totoo lang, walang halos lahat ng tao ngayon, pag hindi talaga kikilos, hindi talaga magsisikap, hindi talaga magkakabigas, no? So, kailangan natin yan. Grabe, taas ng bilihin, no? Grabe yung inflation natin sa Pilipinas. Actually, hindi lang naman Pilipinas ang may inflation, buong mundo. Nagkararanas ng recession. So, ibig sabihin, bataghirap gano'n, no? Pero lumalaban na. Anyway, so yun lang, no? Balikan natin. So, yun nga, kinamulatan kong mayor ay si Benjamin D. Guzman. Tapos yun, malinis lang ang Davao City, pero talaga pa rin yung crimes. So, nung bumalik si Tatay Digong, si Rodrigo Duterte as mayor. So yun, grabe yung cleansing that time. Yan daming syempre, di ba? Kung nung hindi pa niya oras, hindi pa na time nung time pa ni Benjamin D. Guzman, araw-araw, daming mga namamatay na mga inosenteng bata, babae, matanda, mga law-abiding citizens, pinagsasaksak, mga ganon. Basta ang dami mga nabibiktima ng mga karumal-dumal na krimen. Pero nung time ni Digong, baliktad yung sitwasyon. So yun. Alam niyo na kung ano ibig ko sabihin, no? Bumaliktad yung sitwasyon. So syempre, maraming mga yung dating mga nambibiktima, sila yung nakahandusay, sila yung andyan na sa syempre lumalaban halang ang bituka, di ba? Sabog sa droga, lumalaban sa mga pulis, EDP patay, ganoon. And ano pa ba? Ngayon narinig ko yung yung parang mayroon silang plataforma, no. Wala, nakigrenjihan ako. Oo. Parang parang baka hindi yun para sa Davao na plataforma nila, baka sa sa ibang lugar, yung pinaka malayong town. So ganun yun, no? Umuna tayo dito, wala akong payong. Good luck sa atin, baka mabasa. Okay, thank you for watching. Natatawa na ako sa ginawa nila doon kanina. Plataforma, yung CCTV camera, internet. Well, ang internet wala pa, hindi pa existing yung free internet sa buong Davao City. Pero ang lawak ng Davao City, napakalabo nun. I don't know. So, kung magagawa nila yun, hindi, congratulations. Pero yung CCTV camera, police visibility, police mobility, yun, existing na yun dito sa Davao. Walang bago dun. In fact, nga tayo, diba? Davao City is a record holder na siyang may pinakamaraming active installed CCTV camera sa buong Pilipinas. Sige na, thank you for watching. Sisilong muna ako dito.